Unahin ko lang po, attorney, sorry po, kasi may pahayag po si Yusek Claire Castro, baka napanood niyo po yung kanya pong pagharap sa media. Dito po sa affidavit, pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 mga dati umanong sundalo at sinasabi na bahala ng NBI na mag-imbestiga dyan. Di na kinakailangan pang utusan sa umano ay pagpapakalat ng fake news. So, paano niyo tinatangkilik ito pong pinagsamang sinumpaang salaysay na inilabas po nila Attorney Baligot kamakailan lamang? Unang-una po, tama po si Yusek Claire Castro, hindi kami kailangan utusan. At katunayan naman po, simultaneously, nung sinabi po niyan, meron na po akong direktiba sa aming pong ahensya na imbestigahan po yung pong sinasabing, nung time na yan, unsigned affidavit pa po. Hindi pa napipirmahan, na unang nagbalita sa media at na-monitor po namin. So, sa ngayon po, meron na po kaming mga initial na pag-iimbestiga. Ang una po dyan, tingnan po natin yung mga personalidad, yung personal circumstances po nila. Dahil may iba-iba pong lumalabas na report, mga hindi pala Marines, may mga kwento po na sila ay hindi naman kasama dun sa grupo. So doon po muna tayo at tingnan din po natin sino ang nasa likod nito, bakit naglalabas ganitong mga payag. At syempre po, we will also look into the allegation. Pero bago po doon sa allegation, ang titingnan po muna natin dito ay yung mga personalidad. Kung ano ba talaga ang pinanggagalingan at pinagbabasihan po ng kanila pong mga pahayag. Ayun. So, dalawang bagay ito mga kapatid. Dalawang bagay po sa mga nagbabakbakan na ngayon na maaga nakikinig sa ating programa. Alam niyo na, attorney, no? Itong mga kung kani-kanino kumakampi, magkaibang panig yan. So, ang sinasabi, dalawang bagay. Aspeto yung aligasyon, laman ng affidavit. That's one, right? Opo, tama po. And then yung pangalawa, sino ang nasa likod ng affidavit na to, yung mga may gawa nito at ang nasa likod nila. Okay. Sige, sa dalawang aspetong yon, ano mas matimbang? Well, parehas pong matimbang yan, kasamang pero bago po tayo dumating doon sa veracity, katotohanan ng sinasabi, tingnan po muna natin sino yung mga nagsasabi. Pero halos simultaneous po natin gagawin yan. At sa katunayan, kasamang pasensya na lang, hindi ko pa pwedeng ma-divide sa dahil kinukumpleto namin. Meron na po kaming mga initial findings just yesterday. Okay. Kung ano po, pati po yung mga sasakyan ginamit, sino ang nag-reserve sa Club Filipino, parang yung pagkaka-organisa po at inoobserbahan po ng aming team, pati yung mga lumalabas na video kung paano po. Okay. At kung ano po yung motivasyon. At sasabihin ko na rin po, ako po ay hanga doon. Nakikinig po ako sa programa nyo kahapon para po kayong, pwede po kayo sa NBI, the way na inimbestigahan nyo po at examine si Atty. Baligot. Parang gusto namin kayo isama sa team para po may magaling magtanong katulad nyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!